May tanong sa akin, final notice, overdue loan from Higher Collection Department. Dear client, this is from Higher Collection. We sent you a notice to notify you regarding your overdue loan to settle within today. Otherwise, we will forward all your documents to NBI and it can cause you a problem in the future for your NBI record. Settle to avoid this issue. Contact me as soon as possible to discuss your overdue loan. Thank you. Right, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung gaano katotoo po na ito raw po mga bugo katambusan ng online lending apps ay magpo-forward daw po ng inyong mga documents sa NBI, no, para daw po magkaroon ng epekto sa inyong record sa future. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga doon sa message, no? Ito po yung pinadalang message doon sa ating pong subscriber, no? Final notice, overdue loan. Mali pa yung spelling ng overdue, no? From Higher Collection Department. Talaga naman, oh. Dear client, this is from Higher Collection. We sent you a notice to notify you regarding your overdue loan to settle within today. Otherwise, we will forward all your documents to NBI and it can cause you problem in the future for your NBI record. Settle to avoid this issue. Contact me as soon as possible to discuss your overdue loan. Thank you. Ibang klase, nakita nyo, meron ho silang higher department, no? Yung higher collection department. So, ibig sabihin, may lower. Well, anyways, it's not a matter of kung ano tawag nila doon sa mga departamento nila. Departamento ho nila yun. Wala tayong pakialam doon. Kung gusto nilang katawa-tawa yung tawag nila sa departamento nila, nasa sa kanila po yun. Pero, ang pagtuunan ho natin ng pansin dito is, raw sila, kumbaga na-notify kayo, no, para daw po ma-settle yung inyong nahiram today, within today, no? Yun ho ang mahirap sa kanila. Magbibigay sila ng notice, karaka-raka. Yes, baka mamaya may ano na naman, magsabi na naman na, utang nila yan eh. Dapat alam nila yan. Yes, naintindihan ko po utang. Kaya lang, ang mga notification po dapat, hindi kasi ganun kaagad-agad yan eh. No? Sila ho kasi, nag-send ka ngayon pagbayaran, di ba? Kung mas mainam ho kasi yan, pag-usapan. Okay, mahirap po kasi yung ginagawa nila na, na style na tatawagan ka, tatakutin ka. Di ba? Hindi ka makontak, mga contact references mo o yung mga ninakaw po nila ng mga contact details ang tatawagan nila at tatakutin. At worst, sisingilin. Di po ba? Kung sa una pa lang, kinausap na ho kayo ng maayos. Di po ba? Kumbaga, may negotiation na nangyari. Diba? Inalam kung bakit nagkaganon. O hindi na sana umabot sa ganito. Di po ba? Kasi yung mga notification na ganyan na agaran ng bayad, I don't think that will be effective eh. Di ba? Ang mahirap kasi sa kanila nga, hindi nakikipag-usap ng maayos. No, yun ho yung aking sentimiento eh. Tsaka unang-una, kung i-discuss po nila ng maayos agad, no? Sinunod yung The Truth in Lending Act, I don't think na magkakaroon tayo ng problemang ganito or magkakaroon tayo ng usapin ganito. Kasi, pag ang tao alam kung ano yung kanyang obligasyon, mapaghahandaan niya yan. And not only that, kung itong mga bugo katabusan ng online lending apps na to, nag-conduct ng proper credit investigation at verification and evaluation, I don't think na magkakaganyan. Kasi ang nangyayari sa kanila, no, walang ganon. Lahat na lang ng manghiram, no, talaga pinauutang. Disburse lang sila ng disburse. Kasi nga sabi nga paok na po ang nagsabi. Itong mga bugo katabusan ng online lending apps, lalo po yung illegal, is connected daw po di umano sa Pogo. Ano po ba Pogo? Di po ba illegal?
So, yung perang illegal, ano ginagawa? Nililinis po. Ganun lang naman po, ano, yung kasimple yun. Pagtatagni-tagniin nyo lang. So, paano sila makakapaglinis ng pera? O, di syempre, ilalabas lang nila na ilalabas yan. Di po ba? Pansinin nyo po, bakit po ganun kaliit na lang yung nare-receive yung pera? Kasi sa kanila, hindi baling yung kalahati na iwan sa kanila na malinis. Magagamit na nila yon. Tapos yung kalahati sa inyo, di ba, naaantayin nila yung bayad. O, okay lang yun sa kanila. Di ba? 50% na sa amin, magagamit na namin to eh. Malinis na to eh. Di ba? Kasi pinalabas nila na, ano, na-disburse sa inyo eh. Nang-utang nyo yun eh. O, yun ba? Mario Joseph, ganyan ho ang mga discarding, ano, kawatag talaga. O, tapos, ito po ang masakit. Diba? We will forward all documents to NBI. It can cause you problem in the future. Wag ho kayo maniniwala. Hindi naman ho kayo criminal eh. Wala naman kayong nagawang criminal act eh. Tsaka may napatunayan po ba? Wala ho. Ulitin ko po. Ang usaping utang po is civil case yan. So, ano po yan? Sa small claims court po yan. Pagkaya napatunayan po na talaga kayo ay at fault, no? Nahusgahan kayo sa small claims court na natalo kayo, pinagbabayad kayo. Civil case po yun. Pagbabayarin kayo, yes. Pero wala ho kayong record sa NBI, sa PNP, o whatsoever. Okay? Yun lamang pong may criminal liability at napatunayan, no, ang magkakaroon po ng record sa NBI tsaka po sa PNP. No? Wala akong katotohanan yung sinasabi nila na yan. Ito pong mensahe na to ay pawang pananakot po lamang. No? Ito po yung yung mga taktika nila talaga na na to eh, kumbaga gamit ng masyado kasi yung panakot na ganyan ewan ko kung bakit may mga naniniwala pa rin. Well, siguro kasi nga marami ho sa ating mga kababayan yung mga first time nanghihirap. Ulitin ko po dito po sa Pilipinas wala ho kasing financial literacy, which is I think it's about time na magkaroon dito sa Pilipinas. And nga pala, congratulations po dun sa grupo po ni Madam Kikay dahil I believe na na-approve na po yung debt collection practice law, parang ganun ho yung title. Hindi lang ako sure, hindi ko pa kasi siya nababasa. And I think ang magiging kaakibat po dapat nun is yung financial literacy. No, sa pa lang, sa pag-aaral pa lang. I think sa high school ilagay yun, isama yung financial literacy kasi po napaka-importanting bagay po niyan. Bakit? Tingnan niyo, sa akin ho nangyari yan eh. Bakit nangyari sa akin? Kasi po, di ba pagkatapos ko ng kolehiyo, nagtrabaho po ako. Ang kauna-unahang sahod ko po, saan napunta? Sa inom, sa bisyo. May libre ko yung mga kasama ko. Kasi wala akong alam sa paghahawak financially. Di ba? Basta ako alam ko, meron akong trabaho, pwede kong gamitin sa kahit sa anong bagay. Di po ba? Which is yan po ang nangyayari. No? Dito sa ating bayan. Wala talaga tayong financial literacy. Hindi natin alam kung paano natin nahawakan yung ating pera. Kaya po tayo napupunta sa panghihiram. Okay? O yun na ho yung sagot doon sa sa nagko-comment po ng na bakit daw hindi turuan na huwag mangutang. Yun ho, kasi ang kasagutan doon, wala tayong financial literacy. Probably, yung ilan po natin mga kababayan, mga ilan meron. No? Pero hindi ho lahat ng mga kababayan natin o lahat ng Pilipino is fortunate na may mag-guide sa kanila, no, dun sa kanilang kumbaga paghahawak ng pera. Ako ho, buti na lang, no, meron ho akong naging amo, no, na talagang tinuruan ho ako kung paano ako hawakan yung aking pera. Pero ganun pa man, dumaan ho talaga ako sa nagkabaon-baon ho ako sa utang dati, lalo sa credit card, which talagang pinagdusahan ko naman. No, so doon sa nagpadala ng katanungan na to, wala akong katotohanan na yung inyong mga dokumento ipapadala po ng NBI or kahit sa pa mang ahensya ng gobyerno para daw po kayo magka-problema sa future. Hindi po, yun, mali ho yun. No? Actually, bawal ho sa batas natin yun, ang pag-share po ng information. No? Sa Data Privacy Act po natin, bawal yun. So, maaari nyo silang i-complain sa National Privacy Commission pag ginawa po nila yun.
No, doon po tayo mag-complain tayo sa National Privacy Commission, sa SEC, sa PNP, sa NBI, sa PAOK. Actually, kayo pa po ang may karapatan na mag-complain pag ginawa po nila yan. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.